Karaniwang riding in tandem o nakamotor ang mga suspect sa ilang mga krimen. Dahil dyan, isinusulong ngayon ng Quezon City Police ang pagsusuot ng mga motorcycle rider vest kung saan naka-imprenta ang plate number ng motorsiklo. Live mula sa Quezon City, may report si Micaela Papa. Micaela? Jessica, upang masugpo ang mga kaso ng kriminalidad, sangkot ang mga tinatawag na riding in tandem, panukala ngayon ng Quezon City Police District. Ang mga lahat ng rider ay dapat magsuot ng vest kung saan nakasulat ang kanilang mga plate number. Matagal na raw tinik sa lalamunan ng pulisya ang mga tinatawag na riding in tandem. Ginagamit sa pang-hold up o pang-ambush. Kaya kasi nitong pumasok sa mga iskinita at kayang mabilis na makatakas. At dahil maliit ang plaka, mahirap matrace kahit nakuhaan sa CCTV. Kaya ang sagot ng QCPD, vest kung saan nakasulat ang plate number. Ang vest yari lang sa net kaya presko daw sa katawan. Reflectorized at kitang-kita ang plate number ng motorsiklo sa likod. Para sa dalawa ang sakay, ang backrider ang magsusuot ng vest. Kung ang dami-dami natin nilalagay sa checkpoint, lahat rinerikisa natin. Kukunti na lang kung meron nagsuot ng vest. Kung meron man gumawa, ma-identify mo kasi bold yung plate number niya doon sa likod. Makakats pa ng CCTV. Dahil wala pang katapat na city ordinance, 70 miyembro ng Quezon City Hall Employee Riders Association muna ang nag-volunteer na sumabak sa pilot testing ng mga vest. Kumisan yung biglaan na unexpected na nagkaroon ng checkpoint, minsan na nadadamay kami doon sa mga gumagawa ng criminality. Ayaw namin mabansagan kaya kami na kaagad ang tumugon. Ngunit nag-aalinlangan ang ilang mga rider. Kung ililibre yun, okay lang. Pero kung may dagdag yun, wag na. Sa bagay, kung wala ka namang tinatago, wala namang masama kahit para punuin ang plate number yun, di ba? Ang problema, mabigat sa katawan. Ako nga, tinatamad ako mag-jacket sa totoo lang. Okay lang yung may vest, pero yung may plaka pa o ano, hindi naman siguro kailangan basta laging nandiyan naman yung lagi nagche-checkpoint. Jessica, ayon nga kay District Director Albano, ay simula pa lang ito ng kanilang mga proactive measures laban sa riding in tandem. Balak nga din daw nila magkaroon ng registry ng lahat ng motorsiklo sa isang barangay o dun sa nasasakupan ng isang police station para magkaroon ng listahan ng mga pangalan ng mga may-ari. Jessica? Okay, maganda yung intensyon, Mika, no? Pero yun nga, dagdag gastos ito para sa ating mga nagmumotor na mga kababayan. Lalo na katatapos pa lang silang na-require na bumili nung helmet na may specifics na kailangan ito prescribe kung ano at may mga sinusunod pa dyan na regulasyon. Tapos ngayon, heto na naman, itong vest na ito. Tama yan, Jessica. Yun nga yung naging pag-aalinlangan ng mga ibang riders na aming nakausap na yan, dagdag gastos na naman, dagdag pabigat na naman sa mga riders. Ayon nga kay District Director Albano, ito ay pilot testing pa lang kasi wala pang ang patakaran talaga, walang city ordinance na ipinapasa pa yung Quezon City in relation to this. So sa ngayon, hindi pa natin alam kung maipapatupad nga talaga to, kung magkano yung idadagdag kung sakali sa rehistro kapag magbabayad nga sila para dito sa vest na ito. So sa ngayon, sabi nga ng District Director, titingnan muna nila kung magiging maganda yung reception, kung magiging feasible at saka na lang daw na problemahin yung mga ganong bagay, Jessica. Okay, baka naman pwede ilagay muna sa helmet, no, yung plate number, although baka sabihin naman ng mga pulis, masyadong maliit naman yung mga letra na ilalagay doon, hindi ka agad makikita. Oo, Jessica, nasabi nga ni District Director Albano yan kanina na kaya daw nila naisip na sa vest ilagay kasi nga mas malaki daw yung area nito at mas makikita agad nung mga nasa checkpoint. Ang problema daw dun sa helmet na dating ipinanukala na nga na ilagay yung number sa helmet, kapag medyo mamahalin daw yung helmet, mismong yung mga riders daw ang ayaw magpalagay ng number. So sa ngayon susubukan lang daw muna nila itong vest, Jessica. Okay, maraming salamat, Micaela Papa.